Tabi-tabi po, maagang nakapag-anak at maagang nakapag-asawa, kaya lang hirap na hirap magbayad para sa pangtustos ng gatas ng anak, para sa pang-birthday ng anak, at pati na rin sa pagkain ng buong pamilya sa murang edad. Ito ang babala at lesson sa lahat na pag-isipan nyo mabuti bago ka bumuo ng pamilya. Hindi yung inuuna mo ang inyong libog o nararamdaman kaysa sa pag-aaral nyo. Kasi ganito ang mangyayari sa inyo na hindi kayo financially prepared at humihingi na lang kayo ng tulong kung sino-sino. Nakakalungkot yung mindset na, ay, andun naman yung mama ko, andun naman yung mga kapatid ko na tutulong sa pagtustos ng pangangailangan ng anak ko. O kaya, hihingi ka na lang ng limos online kasi malay mo nga naman, no? Take chances, baka magkaswerte. Naloka ako kasi in English, no? As in full English talaga. So sabi niya dito, I'm just here for my son because his birthday is coming up. We don't have money because we have to pay a lot because he's been in the hospital for 5 months. He's been in the hospital for 5 months. We have a big bill. We're in debt. We can get a little money. We'll just pay the debt. We'll eat right as long as we can. I can only pay for the money. I hope you can help us and thank you. Tapos meron pa parang inedit niya ata yung sinabi niya. So, I haven't had any money since I was a child. So, I want you to help me because my son is almost a birthday. I don't have money because I have money to pay for the 5 months of my son's hospital. There is 15K where we can pay the whole bill. We can't afford it. I have a lot of money to pay for the money and almost no money when it was my son's birthday. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng last words na ito, pero may dalawang punto dito. Wala siyang pambayad para sa birthday ng kanyang anak at 5 months yung yung hospital bills ng kanyang anak. Pero naloka ako kasi in English talaga, no? As in, pwede ka naman magtagalog. Sa pag-approach niya in English, hindi ko alam kung legit nga ba ito or hindi. Hindi ko nga alam kung totoong tao ito or hindi kasi alam nyo naman, nagkalat na ang mga modus online. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa mga inbox natin, no, na humihingi ng mga ganito, tapos yun pala scammer. Kaya lang, meron akong nakitang parang red flags, no? Kasi kung mababasa nyo dito, bakit in full English yung kanyang pag-message sa akin? Pwede namang mag-message sa akin na Tagalog, di ba? As in full English. At inulit pa yung kanyang message. Siguro parang inedit niya. And then parang AI generated yung kanyang pag-message or pag-approach sa akin, no? Kaya talagang napaisip ako, legit ba talaga itong profile na lumalapit sa akin? So, i-check natin yung kanyang profile. Pero bago ang lahat, mag-disclaimer lang muna na wala po akong intensyon na pahiyain itong si ate girl. Na ito yung reminder talaga sa atin na kailangan mo talagang pag-isipan mabuti bago ka mag-decide na bumuo ng pamilya. At huwag magaya sa mga iba na naghihirap sa panggatas ng kanilang anak or even sa pang-birthday. Kasi dapat emotionally and financially ready ka kapag gusto mo nang magkapamilya. And syempre, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. So, eto na. Napasearch ako sa Facebook ng humihingi ng tulong. Syempre naman, wala namang masama kung humingi ng tulong. Kaya lang, tumambad talaga sa pagmumukha ko yung picture nila. So, halatang halata na talagang bata talaga sila, no? I think siguro mga kaka-18, early 20s, mga ganyan yung age. 18 to 20. Ganun kabata. So, pamilyado na silang dalawa. And sana all, my partner. O, diba? Kaya lang, syempre, the concern dito is kapag talagang maaga kang nakipag-asawa or maaga kang nanganak, syempre, magi-struggle ka financially. So, kung alam mong wala ka na talagang malapitan, syempre, di ba, you must have na be prepared na pwedeng mag-online limos, mga ganon, yung talagang lalakasan mo na yung loob mo, no? So, eto yung napansin ko sa kanyang mga post, and syempre sinensor ko para hindi ma-expose yung identity niya and hindi rin ma-expose yung bata.
Pero kung titignan mo naman, nakakapag-celebrate naman sila ng birthday. So, may mga inconsistencies lang ako na nakita dito. So, the way na nag-approach si ate, na pwede naman siya mag-Tagalog, no? Bakit pa in English? As in English talaga. Pwede naman may express mo yung sarili mo in Tagalog. Pero, yung isang red flag is, sabi niya, son. Pero ang nakikita ko dito is babae naman or baka lalaki na binihisan ng dress. Pwedeng ganyan, yung mga ganon. So, nakakapag-celebrate and I am not sure bakit wala daw silang kakayahan na magbayad sa bills nila. I'm not sure. Pati rin yung pangbili nila ng gatas, pambili nila ng kung anong needs ng kanilang anak, no? So, eto, syempre, red flag siya para sa akin. And, I am not sure kung ito yung real profile niya. So, hindi siya nagpakilala, agad-agad na sinabi niya na humihingi siya ng tulong. Ito lang ang simpleng reaction ko, no? Medyo mahirap talagang magtiwala sa ngayon, no? As in, mahirap, lalong-lalo na kapag kung sino-sinong taong lumalapit sa'yo. So, minsan nga, hindi ko nire-respond yung mga nag-friend request, lalo na sa personal Facebook ko, kasi personal space ko na yun eh. And then, yung isa na nakitaan ko ng red flag is, di ko alam kung totoong tao ito or baka ginawa lang itong profile na ito at humihingi ng tulong kung sino-sino. Marami na akong experience na nagka-duplicate accounts yung mga friends ko sa Facebook na humihingi ng mga pera, nagpapa-Gcash. Tapos, ang pangalawang red flag na nakita ko dito is in English. Talagang as in English, no? Tapos parang halatang na i-translate in AI, na i-convert from Tagalog to English o kaya Bisaya in English, mga ganun na as in yung context ng kanyang pagde-deliver ng message. Tapos ang pangatlo is yung gender ng kanyang anak. 'Di ba? Kanina sabi niya, anak na lalaki, may son's birthday. Pero, babae naman yung nasa picture. So, hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo or nanggagancho lang. 'Di ba? Ang daming red flags na pwede mong makita sa message na 'yan. Kaya ang reminder ko sa mga gustong nagpaplano na magkaroon ng bagong pamilya, pag-isipan yung mabuti. Dapat you are financially ready, you are financially capable, physically capable, and emotionally capable na handang-handa kang maging ina. Hindi yung inuuna talaga yung pagkikipag-boyfriend-boyfriend, tapos kapag nanganak ka, magkakaroon ka ng problema financially. Yung ganito ng sitwasyon na nagiging desperate na, hindi ko naman siya parang nilalait or pinapahiya. Kaya lang, this is a reminder kung ano yung magiging kapalaran mo kapag maaga ka talagang nakapag-asawa or maaga kang nakapag-anak na hindi ka prepared. So, this is the struggle, no? Kaya, reminder and lesson sa ating lahat. Kaya, unahin mo ng pag-aaral bago makipag-boyfriend. Kaya I am very sorry to tell you na hindi muna kita matutulungan. It's because, alam mo yung mga red flags kasi na nakita ko, napansin ko, hindi siya consistent doon sa nakalagay sa social media profile at sa mga contents doon sa message na sinabi. Lalong-lalo na nung sinabi niya na son, pero sa social media naman is babae pala, no? And then yung English, bakit English kung pwede ka naman mag-Tagalog, no? And then, syempre, mas lalong-lalo na, hindi ko kilala itong tao nung lumalapit. Parang, hindi ko alam kung totoong profile ba ito or hindi, or nagpapanggap lang, mga ganon. Maraming beses na kasi akong na-scam, no? Kaya, alam na alam ko yung mga estilong ganitong eksena. Pero kung totoong taong ito na humihingi ng tulong, pero sorry naman, pero still, this is a stern reminder talaga na kapag gusto mo magkapamilya, be ready financially, physically and emotionally, kasi ang hirap maging isang magulang, lalong-lalo na kapag teenager ka na, mother ka na. Pero hindi ko nilalahat, no? So this is a stern reminder talaga na unahin ang pag-aaral bago habulin ang mga lalaki. Yan, ganyan. So once again, I hope na may natutunan kayo dito sa vlog na to. Sana nakarelate kayo, and follow me once again sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And syempre sa aking mga social media followers, kasi malaking tulong din ito bilang isang content creator. And malay nyo,
kapag nakapag-ipon-ipon na ako at kapag naging big time na ako in the future. O, di ba? So, baka pwede din naman ako mag-share ng blessings kasi hindi naman ako maramot. Kaya lang, nag-iingat lang talaga. So, thank you guys for understanding and always take care and ingat palagi.